Eto na ang ating update para sa bagong Honda PCX 160 Road Sync. Excited ka naman mga idols? Ang bagong model ng Honda PCX, meron tayong dalawang type niyan. Road Sync type kung saan may presyo na 154,900 at standard type na may presyo naman ng 133,400. So mga idols, bago na po ang version ng PCX natin. Meron na tayong standard lang at road sync. Wala na yung CBS version at ABS version. Well, kung bibili ka naman ng cash payment para sa standard type, 133,400 plus 2,000, 135,400. Para naman sa ating installment, ang ating down payment 14,000 at mag-add ka pa dyan ng 3 years LTO registration, 1,800, total cash out ay 15,800 at 3 years to pay naman natin 6,550. May rebate tayo na 200 pesos kung maaga ka namang magbayad. So yan po ang ating pinaka-installment quotation para sa standard type mga idol. At ang mga kulay na pagpipilian natin para sa standard type, meron tayong color red or vortex red metallic at pearl fadeless white, color white naman, at matte bullet silver. So tatlong kulay po ang available para po sa ating standard type mga idol. And para naman sa ating new Honda Road Sync type, ito naman ang presyo, 154,900 plus 2,000 na 3 years LTO registration. Total cash pay natin, 156,900 pesos. Kung gusto mo i-apply ng installment, ang ating minimum down payment, 16,000 plus 3 years LTO na 1,800. Total cash out, 17,800. At 3 years to pay, 7,552. May rebate tayong 200 pesos kung maaga ka rin magbayad. And ang kulay naman pagpipilian natin sa Road Sync type. May color tayo na matte gunpowder black metallic or black at pearl fadeless white or color white. Ang ating previous para dito, half-face helmet, t-shirt, tools, temporary plate holder at kailangan din natin yung ating BMS warranty pre-service. Mga idols, yan po ang ating mga presyo at color na available para sa bagong 2025 Honda PCX 160. Pagdating sa pormahan at style, napakaganda talaga nitong bagong model na to. At syempre, abangan nyo po yan sa ating channel dahil ibibigay natin sa inyo ang actual unit releasing niyan. Syempre pa, sa mga idols natin na nag-PM po sa atin at nag-message na para makabili nito, salamat po sa inyong tiwala mga idols. Syempre, alagang buhat yan. Tutulungan natin kayo makakuha ng inyong unit na Honda PCX, standard man yan or road sync type. So mga idols, ang release po ay expected nating makita ang unit this week. So May 6 onwards, mag-start na silang mag-deliver niyan sa kanilang logistic at soon makikita na natin yan sa mga Honda 3S shop nationwide. So mga idol, kung kayo naman po ay gustong humabol at makakuha nito, gusto nyo maunang maging owner, ano pang gagawin ninyo kundi mag-PM sa atin at mag-message sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. At syempre, huwag niyong kalimutang i-follow at i-like ang ating page. At syempre, lagi kayong sumubaybay sa ating YouTube channel dahil marami pa tayong mga i-update sa inyong bagong modelo, especially prices at installment. Kung kayo po ay maglalabas din ng mga big bikes, tara na at i-PM nyo lang ako. Alagang Boyet ang bibigay natin sa inyo. And madami nga po ang nagtatanong sa atin, ano ba ang meron sa standard type at road sync type? Napakasimple lang po ang ating magiging comparison dito dahil ang ating road sync type, yan po ay may bagong TFT display. Equipped din ito ng ABS, single channel sa harapan lang. At meron din tong road sync connection or phone connection kung saan pwede mo nang makita ang inyong call at message plus may turn-by-turn navigation na rin. Mga idols, ang ating namang standard type ay gumamit naman ng full LCD display, yung ating pinaka-display from old model na 2024, same lang po sila. At ang bago nga sa ating dalawang model na ito, syempre ang pinaka maganda niyang bagong lighting system, all LED, B-shape, yung kanyang pinaka signature type, no? At syempre yung ating new taillight design, pareho sila ng standard at road sync type yan. So mga idols, yan po yung ating makikitang difference nitong bagong model na to. At ang ating road sync type, equipped din ito ng HSTC. Or ang tawag ng Honda Philippines ay Honda Selectable Torque Control. Yan po yung traction control version ng Honda motorcycle. At ang kagandaan niya sa ating 5-inch new TFT display sa road sync,
Yan po ay may different ambient, ano? Meron tayong choices na kulay or yung kanyang background. So mga idol, kayo po ba excited na? At gusto nyo nang makakuha nitong bagong road sync type or standard type? Well, depende na rin sa inyong budget yan. Dahil kung meron kayong 155,400 pesos, pwede na lang inyong makuha ang pinaka-modern version ng bagong model. Yan nga pong road sync. Or kung gusto naman po, yung standard type, kung saan ang braking system naman ito ay naka-combined braking system or CBS lamang. At syempre yan din po ay merong keyless at meron ding bagong USB charger Type-C na. So yan po yung mga visible new specs ng ating bagong model na to. Well, kaya tumutok kayo sa ating channel dahil marami po tayong mga subscriber at follower na nagpa-reserve sa atin at iniintay na lang natin ang release ng mga unit sa Honda Guangzhou Store. At kung yan po ay maging available, matik na yan. Gagawa natin kagad yan ng actual unit, walk around at papakita natin sa inyo ang latest design ng bagong 2025 model. At syempre marami po nagtatanong sa atin kung dual channel ABS na ba ang road sync type. Single channel lang po ito. Pero naka-disc brake pa rin po ang likuran na meron namang HSTC or Honda Selectable Torque Control. At para naman sa ating standard type, CBS version naman or CBS brake ang front nito. And for me mga idols, okay din naman ang ating standard type with CBS braking system. Kasi yan po pag once nag-brake ka, harap at likod sabay na sila nagbe-brake niyan at mas magiging stable yung ating deceleration or yung pagtigil natin. And ito rin yung marami nagtatanong sa atin regarding sa suspension. Telescopic forks po, pareho ang harapan ng ating standard at road sync. Pagdating naman sa likuran mga idols, yung ating road sync type, yan naman po ay gumamit ng dual shock with sub-tank. Pero para sa ating standard type, yan ang po ay naka-dual shock pero walang sub-tank. So again, yan po yung difference nila. And pagdating naman sa ating upuan, same din po sila, no? Na merong 30 liters luggage compartment. So malaking compartment yan. Parehong-pareho lang, walang pinagkaiba ang ating standard at road sync. At syempre, yung namang ating pinakaupuan, well, yung kanyang cover, ganun din po yan. At ang kagandahan nga rito, dahil ang ating old model ay naka-USB Type-A ang socket charger nito. Ngayon, pareho na rin pong naka-Type-C ang standard at road sync type. So wala po silang pinagkaiba. Para sa akin mga dos, okay itong Type-C kasi medyo mas madami na talagang gumagamit ngayon ng ganitong klaseng cable para sa ating mga smartphone, sa ating mga bagong model na smartphone ngayon. Puro Type-C na yung lumalabas. At mga idol, syempre sa engine type, same pa din yan. Mapa standard man o road sync ang bilhin mo, pareho lang sila ng engine type. Yan po ay 157cc ang total displacement. Single cylinder, single overhead camshaft. At yan po ay merong 4 valves, liquid cooling, program fuel injected by Honda. At syempre yan din po ay merong napakagandang CVT transmission. Well, para sa ating fuel capacity, same lang din sila ng capacity mga idols, 8.1 liters ang total gas tank ng ating bagong PCX 160 2025 model. Para naman sa fuel consumption, 45 km per liter naman. So yan po ang ating magiging sukatan ng ating consumption or mileage para dito. And sa top speed nga, may nakita tayo na naggawa ng sa bagong road sync, no? Umabot yan ng 122 km per hour. So mga idol, yan po ang ating feature at update sa inyo. Available na ang ating road sync this week. At yan po ang ating quotation para sa installment. Kung gusto nyo pong mag-apply, send message lang kayo sa ating Facebook page. At salamat po sa inyong pagpanood. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at ride safe po pala.